talata, Gawa 20:28 at Roma 16:16 na nagpapatunay na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ni Cristo. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Melissa, Unang-una, huwag kang magagalit, sagot ako sa iyo ng tapat, yung tapat na pagsagot. Sabi nga, para kang nasa husgado, I will tell the truth and nothing but the truth with the best of my knowledge and ability. So help me God. Yun ang sinasabi ron . Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang binili ng dugo, ang Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Cristo. Yan ang Biblia na dating Biblia. Basahin natin sa Bibliang Katoliko, na mas matanda kaysa doon sa kay Lamsa. Isang Biblia lang yon, Lamsa. Ang nakalagay, mali. Bakit? Kung pupuntahan mo kasi sa Greek, na original language ng Gawa, kapatid na Melissa, ganito para wag kang magalit, pakinggan mo lang akong mabuti. Ang sumulat ng Gawa, si Lucas, Ebanghelista Lucas. Ang sinulatan niya, si Teofilo. Dapat alam mo yan. Ang sumulat ng Gawa, si Lucas. Basahin natin ang uno-uno ng Lucas. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing na nakakakita at mga ministro ng salita, ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ang sumulat ng aklat ng Lucas, si Lucas, isinulat niya yan kay Teofilo. Alam mo kapatid, si Lucas lang ang manunulat sa Biblia na Griego. Ang lahat ng manunulat halo sa Biblia, puro mga Hudyo. Gaya ng mga apostol, mga propeta. Pero si Lucas, pakinggan mong mabuti kapatid na Melissa, si Lucas, Griego siya, Grego. Ang sinusulatan niya, si Teofilo, Grego rin. So, ang Lucas, isusulat niya yan, hindi sa salitang Peshita, hindi niya isusulat yan sa Aramaika, hindi niya isusulat yan sa Ebreo, isusulat niya sa salitang Grego. Kasi Grego siya, ang sinusulatan niya si Teofilo. Grego rin. Ang pangalang Teofilo ay Greek name, na ang kahulugan ay mahal ng Diyos. Yung salitang Teofilo, beloved by God. Greek yon. Greek din si Lucas. Yung salitang Lucas, hindi Ebreo yan. Hindi pangalang Ebreo yan. Yan ay isang pangalang Greek. Ngayon, yung sumulat ng Gawa, si Lucas din, isinulat niya rin uli ang kay Teofilo. Basahin natin ang Gawa 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Yung unang pinadala ko sa iyong kasaysayan, yung aklat ng Lucas, yun ang mga ginawa at itinuro ni Jesus. Ito naman ngayon ang pangalawang sulat niya kay Teofilo. Sinasabi niya, yung unang ginawa niyang kasaysayan yung mga ginawa ni Jesus. Ito naman isusulat niya ngayon, gawa naman ito ng mga alagad ni Jesus na mga apostol. Kaya ang title nito, Gawa ng mga Apostol. Kung paano yung Lucas ay isinulat sa wikang Grego, yung Gawa isinulat din sa wikang Grego. Kaya ang pagka naghahanap ka ng katotohanan, hahanapin mo yung Grego. Hindi ka pupunta kay Lamsa. Kasi yung kay Lamsa, Aramaic yun hindi naman wika ni San Lucas yun Aramaic yun Kaya nung lumitaw yung Lamsa, ang nakalagay daw doon, Iglesia ni Cristo. Pero hindi. Ang nakalagay sa Griego, Iglesia ng Diyos. Basahin natin uli ang Gawa sa mga saling mas mapapagkatiwalaan.
gaya nung salin na tinatawag na Douay Rheims version, na matandang salin ng Iglesia Katolika. Ano ba nakalagay doon sa Douay Rheims? Pakibasa mo, Sis Luz. Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the church of God, which He hath purchased with His own blood. Church of God. Sa Tagalog naman ng Bibliang Katoliko, na isinalin din ng Katoliko, pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Para patunayan ko sa'yo, pupunta tayo sa Greek. Yun ang original na ginamit na wika sa pagsulat ng gawa. Ano ang nakasulat sa Greek? Prosechete eutois kai panti to poimnio en o umas to nioma to agion eteto episkopos poimainein ten ecclesian to theo. Ang nakalagay sa Greek, kapatid na Melissa, no? Ecclesian to theo. Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Kristo. Ang nakalagay dyan. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi naman isinulat yan sa Peshitta. Hindi naman isinulat yan sa original na Aramaika. Yung Lamsa version, Aramaika yun si Lucas ang sumulat niyang gawa Si Lucas ay Grego. Kaya ang gagamitin niya salita, Grego. Parang si Pablo, nang sumulat siya sa mga taga-Roma, ang ginamit niya, wika ng mga Romano. Hindi niya sinulat sa Hebrew yan. Hindi siya maintindihan ng mga taga-Roma. Kaya, kung gusto mo makita yung original, pupunta ka dun sa pagkakasulat ni Pablo. Sa mga Ebreo, isinulat niya sa Ebreo. Pag sumulat siya ngayon sa mga Romano, sinulat niya yon sa wikang Romano. Ayon. Ngayon, wala naman sa Biblia ang Church of Christ Ang nasa Biblia, Churches of Christ. Nang isulat yan ni Pablo sa Roma 16:16, basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Ang nakalagay sa Biblia, sa Roma, Churches of Christ. Hindi naman kagaya na nilagay sa kapila, Church of Christ Wala nun. Pagkat itong Churches of Christ na tinutukoy niya, mga iglesyang lokal, Churches of Christ, hindi yan ang opisyal na pangalan ang opisyal na pangalan na Iglesia ni Cristo. Hindi, Churches of Christ. Pero ang pangalan niyan, Iglesia ng Diyos. Asan ba yung mga Churches of Christ na yan? Asan yung mga Iglesia ni Cristo? Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Churches of Christ sa English. Sa Grego, ganun din. Ang nakalagay sa Grego ay Ecclesiae Pasay to Cristo. Mga Iglesia ni Cristo o Churches of Christ, plural. Asan yung mga yan? Basahin natin ang 1:22 ng Galacia. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo, yung mga nasa Judea, hindi pa ako kilala sa mukha, sabi ni Pablo, ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yun ang mga iglesia ni Kristo, yung nasa Judea. Ano ba talaga pangalan nun? Basahin natin ang unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Pangalan nun, iglesia ng Diyos pa rin. Kagaya nung nakasulat sa gawa, yun ang mga iglesia ni Kristo dahil si Kristo ang namamahala, pero ang nakasulat, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun yung mga Churches of Christ. Yun yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa mga taga-Roma, yung nasa Judea. At yung nasa Judea, yun yung original na nanggaling sa Jerusalem, na nang usigin, napunta sa Judea at saka sa Samaria. Basahin natin ang 8:1 ng gawa.
At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Iglesyang galing sa Jerusalem, nung usigin, nangalat papunta ng Samaria at saka ng Judea. Alin ba yung inusig? At sino ba ang nag-usig? Alin yung iglesyang inusig sa Jerusalem? Sino ba nag-usig? 1:13 ng Galacia. Basahin natin. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Inusig ni Pablo, iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo, kapatid. Ang iglesia ng Diyos ang inusig niya, sabi niya, yun ang iglesia sa Biblia. Yun ang sinasabi ng Biblia na binili ng dugo ni Kristo, iglesia ng Diyos. Ang katunayang iglesia ng Diyos ang binili, basahin natin sa Apokalipsis. Meron ba namang si Kristo may-ari, iglesia ni Kristo, tapos bibilin niya pa? Meron ba namang isa yun na, bibilin mo pa? Illogical naman yun. Ang binili niya, iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin ang Apokalipsis 5:8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Yun ang binili, sa Diyos ang binili Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos. Kanino yung binili? Sa Diyos. Kung iglesia ni Kristo, siya pa rin ang bibili. Pag sa'yo, hindi mo na bibilin. Di ba? Bakit ang nakalagay sa gawa? Iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kasi ang may-ari ang Ama doon sa iglesia. Kaya iglesia ng Diyos Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit? Iniligtas niya. Nagsakripisyo siya, pinatay siya dahil sa iglesia para mailigtas niya. Alam mo ba kung kailan lang lumitaw yung Lamsa version? Pakita ko sa iyo ang ulat. Origin of Lamsa. Formally titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts, the Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. Isang maling salin ng Biblia sa 20:28 ng gawa. Yung ginagamit nilang salin para patunayang iglesia ni Kristo ang binili ng dugo, maling salin ng Biblia. At hindi ginamit ni Lucas yung salita na yan. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi Aramaico si Lucas Si Lucas Grego. Ang sinulatan niya si Teopilo Grego rin. Kaya ang gagamitin niya sigurado salitang Grego. At ang original Greek ang nakalagay ay iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Yun ang gusto kong ipaunawa sa iyo, kapatid. Ngayon, sa tanong mo, saan talata mababasa sa Biblia na tinubos ni Kristo ang dating daan? Alam mo, kapatid, hindi ang dating daan ang tinubos ni Kristo. Ang dating daan, yun ang title ng program ko. Mula nung 1980, sa radyo, sa telebisyon, yun ang title o pamagat ng programa. Pero ang aming samahan, tinatawag na Iglesia ng Diyos. Na ngayon, ay nakalagay na Iglesia ng Diyos Internasyonal kasi marami ng mga bansa na nasasakop, nasa 7 na siyang kontinente ng mundo. Iyon ang